Bitawan mo yung mga kamay ko. Bitawan mo ako, nasasaktan mo ako. Masakit yan. Mas marami pang gulo sa paliparan, isang babae umano ang pinaalis sa eroplano, umano'y ng molestya ng isang empleyado at naaresto. Makikita ang lahat sa bodycam footage at tatalakayin namin ito ngayon. Welcome sa sidebar ng Law and Crime. Ako si Jesse Weber. Nagsimula ito bilang isang karaniwang biyahe palabas ng Salt Lake City. Hanggang sa alisin ng pulisya ang isang lasing na pasahero mula sa eroplano ng Delta at arestuhin sa paliparan. Ngayon, ang bagong ulat ng pulisya bodycam footage ay nagbibigay ng malinaw na pagtingin sa sinasabing nangyari sa jet bridge, kabilang ang umano'y sexual battery na kinasasangkutan ng empleyado ng Delta. Isang magulong pag-aresto sa terminal at isang komprontasyon na mabilis na lumala. Kinilala ng pulisya yung pasahero na si Cody Sierra Marie Byrne, 31 taong gulang. Sabi ng pulisya, inutusan si Byrne na lumipat ng upuan dahil sa kalasingan niya. Ayon sa kanila, mabilis lumala ang sitwasyon. Mula pagmumura, naging pisikal ang komprontasyon at inakusahan pa siyang hinawakan ang dibdib ng empleyado ng airline habang sinusubukang umalis sa terminal. At ang bodycam footage na nabanggit ko nakuha ang sandali kung kailan tila sumabog ang lahat ng ito. Ma'am, kalma lang po. Tigil, bitawan mo ang mga kamay ko at sasama ako sa'yo. Bitawan mo ang mga kamay ko at sasama ako sa'yo. Bitawan mo ako, nasasaktan mo ako, masakit yan. Sige, ano nangyari? Batay sa record ng korte, naganap ito noong Oktubre 2 sa Salt Lake City International Airport habang sumasakay ng Delta flight papuntang Portland ang mga pasahero. Ngayon, ayon sa pulisya, nag-aalala ang mga staff ng airline tungkol kay Byrne. Naniniwala silang lasing siya at hiniling nila sa mga supervisor na ilipat siya mula sa emergency exit row. Habang ine-escortan siya sa bagong upuan, sinabi ng mga opisyal na binangga niya ng balikat ang empleyado ng Delta at natumba ito. Lumabas ang piloto at iniutos na alisin siya sa flight. At di doon, ayon sa pulisya, sinubukan daw ni Byrne na tumakbo sa isang secured na lugar sa jet bridge at inatake muli ang empleyado. Sa pagkakataong ito, ayon sa kanila, hinawakan daw niya sa leeg, sa buhok, at pagkatapos ay sa dibdib ang babae. Ngayon, ganito ang nangyari. Natagpuan siya kalaunan sa terminal, hindi sinusubukang sumakay ng taxi, hindi rin umaalis doon, kundi sinusubukang mag-book ng panibagong flight. Doon pumasok ang mga pulis at inaresto siya, ngunit ayon sa ulat, sinubukan pa niyang manlaban. Kasama rito ang sexual battery, pananakit, panghihimasok sa pulis at paglalasing sa publiko. Itinatanggi ng babae na hinawakan niya ang empleyado, ngunit inamin niyang uminom siya ng alak noong araw na yon. Kaya ang gagawin natin ay iisa-isahin natin ang sinasabi ng pulis na nangyari. Dahil ang nagsimula bilang pagkaantala ng flight ay mabilis na nauwi sa isang kasong kriminal. At ang kuha ng video, sa totoo lang ay hindi mo talaga pwedeng baliwalain. Para malinaw, ayon sa bodycam footage na i-report na ng Delta agent sa mga pulis ang umano'y sexual battery sa jet bridge. Natuntun agad ng mga pulis si Cody Sierra Marie Byrne malapit sa Alaska Airlines counter, kaya mabilis silang kumilos. At agad-agad niyang tila tinatanong kung bakit siya inaaresto. Lasing ako kaninang umaga. Sandali lang. Hindi, para saan? Huwag kang kabahan. Tingnan natin ang telepono mo. Tingnan natin ang telepono mo. Ano? Pumarap ka, ilagay mo ang mga kamay mo sa likod. Ilagay ang kamay sa likod at mag-relax. Mag-relax ka. Inaaresto ako para saan? Hindi, gusto kong malaman. Ipapaalam namin sa'yo dito, sandali lang. Mag-relax ka lang, mag-relax ka lang, mag-relax ka lang, mag-relax ka lang. Pwede kang mag-relax or mapadapa sa lupa. Ano? Mag-relax ka. Inaresto para saan? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ako inaaresto? Sabihin mo sa akin ngayon. Sasabihin ko sa'yo kapag handa na kami. Hindi ganun ang paraan nito. Sa totoo lang, ganun talaga. Otsenta 4, nakuha na namin siya. 10-82 dito sa Alaska sa ikatlong palapag. Bakit po ako inaresto? Dahil sa pananakit? Oo. Para kanino? Para sa empleyado ng Delta. Pwede mo bang itigil ang pagkurba ng pulso? Kailangan mong maglakad. Hindi, kailangan mong mag-relax. Kung maglalakad ka, hindi ka masasaktan. Masayista ako, maghinay-hinay ka lang. Hindi naman ako nagmamadali. Mag-relax ka. Kailangan mong maglakad. Maglalakad ako kung magre-relax ka. Hindi kami makikipaglaro sa'yo.
Diyos ko. Makakakuha ka ng Ano? Pakiusap. lasing ka. Mapapasama ka lang lalo. Nasasaktan mo ang pulso ko. Isa akong therapist ng masahe. Hinahawakan ka namin para hindi ka matumba. Hindi yun totoo. Oh, totoo yun. Kailangan mong bitiwan, magpatuloy sa paglakad. Tumigil, tumigil, tumigil. Ma'am, kalma lang. Tama na, bitawan mo, bitawan mo, bitawan mo, bitawan mo. Bitawan mo ang mga kamay ko. At sasamahan kita, bitawan mo ang mga kamay ko at sasamahan kita. Bitawan mo ako. Nasasaktan mo ako, masakit yan. Nagawa mo na. Hindi kita sasamahan maglakad. Sasamahan kita maglakad. Bitawan mo ang kamay ko. Masakit yan. Diyos ko, nasasaktan mo ako. Kalma lang, tatagal lang to. Tumayo ka. Bitawan mo ako. Pakibitiwan mo ako. Masakit yan. Nasasaktan ako, pakibitiwan mo. Maglakad ka na lang, pakiusap. Lalakad ako kapag binitiwan mo ang kamay ko. Salamat. Matamis na ginawa. Diyos ko, isa akong therapist ng masahe. Uy, mag-relax ka. Relax naman ako. Mali ang hawak niya. Ibaba mo ng kaunti. Magugustuhan mo yan, di ba? Masaya kaming tulungan ka. Nandito kami para siguraduhin na ligtas ka pero kailangan naming imbestigahan ito. Inaaresto ka namin ngayon kaya mag-relax ka lang. Sinusubukan ng pulis ilabas si Bern sa terminal, ngunit iginiit niyang makikipagtulungan lang siya kung palalayain siya. Ayon sa pulis, hindi nila magagawa dahil nanlaban siya at may panganib na matumba habang inilalakad sa paliparan. Kailangan ko. Salamat. Iyon lang ang kailangan ko. Iyon lang ang kailangan ko. Alright, good. Makikipagtulungan ka sa amin, makikipagtulungan din kami sa'yo. Hindi yun tama. Aray, sige, sige. Kailangan nating mag-adjust. Kailangan nating mag-adjust. Ano ang i-adjust? Pwede ba siya? Ayos ka lang ba dyan? Ay, hindi. Pwede ba tayong pumunta sa harap? Hindi. Sige, pwede mo bang pakawalan? Hindi ka. Hindi ka namin pwedeng pakawalan. Nasasaktan mo ang rotator cuff. Rotator cuff? Oo. Baka dahil sa backpack mo, pwede mo bang tanggalin muna? Sige, gusto kong humarap sa unahan. Hindi ako tatakbo. Diyos ko. Kailangan ko mag-adjust. Sige. Kopya Leta, nasa ibaba ng escalator sa second floor ngayon. Pwede mo ba? Bago sumakay sa escalator, kailangan kong gumalaw, pakawalan mo ako. Sige, arestuhin niyo ako, pero pakawalan mo muna ako. Hindi ka namin pwedeng pakawalan kasi medyo lasing ka baka madapa ka. Kailangan kong magpatuloy. Papunta ka na sa Riles. Kailangan kong magkaroon. Mas malapit sa... Doon nakapark ang kotse ko. Ilalagay muna natin siya doon. Kailangan kong umusad, rotator cuff. Rotator cuff. Alam mo ba paano gumagana ang mga grupo ng kalamnan? Hindi ito ayos. Kailangan kong magpatuloy. Pwede mo bang huminto at suriin ulit? Bilang isang pulis, Maglalakad lang kami. hindi lang tayo basta maglalakad. Naglalakad lang kami. Nasasaktan ang rotator cuff ko dito. Naglalakad lang kami. Masaya akong magpahuli pero kailangan kong magpatuloy. Masakit to para sa akin. Kailangan kong umalis. Kailangan ng mga braso ko. Ang mga braso mo ay Mananatili silang nasa likod ng likod mo. Diyos ko. Inaaresto ako dahil ipinagtanggol ko ang sarili ko. Kinuha niyo ba ito ng video? Hindi nakukuha ng Salt Lake City. Diyos ka. Jesus Cristo, nalasing ako kaninang umaga dahil iniwan ako tapos aarestuhin niyo pa ako? Laging pag-isipan ng ginagawa. Paano naman ang mga ginagawa mo? Paano naman sila? Nasasaktan mo ako. Wala naman akong ginagawa. Oo, ginagawa mo. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, bitawan mo ang pulsuhan ko. Binitiwan ko na ang pulsuan mo. Hindi ka... Alright. Pwede mo ba? Gusto ko ng pinakamabigat na parusa. Dalhin mo ako sa in case of emergency. Wow, lagot kayo kasi protektado ako. Sa korte, ha? Nako, ate. Oo. Isang babae? Hindi ba? Diyos ko, saan ba tayo pupunta? Sa sasakyan ng polis. Sandali, pwede niyo ba akong pakawalan? Diyos ko, nagbi-video ba kayo? Parang totoo na ito. Sigurado na sa video ka na. Sige na. Ito na ang plot twist. Doon, tara dito tayo duman. Akin ito, ililipat ko.
Akala ko magiging ligtas sila. Sige, kapag nailayo na nila si Bern mula sa mga tao, mga pulis, sisimulan na nila ang proseso. Sinusuri siya, tinitiyak ang gamit at inihahanda para sa patrol car. Pero kahit dito, hindi pa rin humuhupa ang tensyon sa pagitan nila. Magmabilis tayong maghanap sa kanya, siguraduhin nating wala siyang dala. Mabilis na paghahanap. Oh, pakisuri ang backpack ko, please. Gagawin namin. Sandali lang, ibalik mo yan. Mas madaling sabihin kaysa gawin. Kagamitan. Hawakan ng ilan. Wow, seryoso ito. Sige. Tara na, bro. Kita mo, nilagay ko ang pasis mo, nilagay ko lahat. Hindi. Eh, hindi. Yan ang ibig kong sabihin. Salamat. Hayaan mo na lang. Isakay mo ako sa kotse. Hindi ako nag-aalala dyan. Salamat. Hindi na kailangan ng posas. Pwede mo bang itigil yan? Pakinggan mo, kung aalisin namin sandali ang posas mo para masuot mo yung backpack. Hindi ako tatakbo. Hindi, wala akong... Timik ko? Okay. Alright. Makinig ka. Uy. We are. Tigil, paano mo nalaman yon? Relax. Tama na yan sa bag ko. Sobra ka na sa kapangyarihan. Relax ka lang. Huwag mo akong sabihang mag-relax, umaabuso ka ng kapangyarihan. Sasabihin kong mag-relax ka kasi kailangan mo ito. Umaabuso ka ng kapangyarihan. Alam mong totoo yan. Ayan na. Ay pare, naiwan ko ang backpack kong may bomba. Dalhin mo na ako sa kulungan, please. Nasa kotse ka na nga. Good. Parating na siya, huwag mag-alala. Hayaan mo na. Mag-relax ka lang. Henry? Nakuha mo na? Walong 4-6 na po na nakakabit sa 8-4-3. Ngayong umaga? Oo. Parang 12 oras na ang lumipas noon. Naranasan mo na bang masaktan sa hiwalayan? Ayos lang yan. Natutuwa ako para sa'yo. Medyo nalasing ako kaninang umaga kasi inabuso ako ng partner ko at uminom ako dahil doon. Kaya iyon ang naging Hindi yan nakakatulong sa'yo. Yun ang paliwanag ko. Kaninang umaga. Kaninang umaga. Tama, halos lahat ng sinabi ko maliban sa tank top na akala ko olibo, pero itim pala. Siguro kasi naalala kong olibo ang kulay ng backpack. Kaya malapit-lapit na rin naman, di ba? Nakita ko siya at alam ko na agad kung ano ang... Ang shawl ang nagbunyag ng lahat. Oo. Siguro nilampasan lang niya ang buong bagay. Tatawagan ko sana ang nanay ko. Sige, pero hindi ikaw ang nasa posisyon para mag-demand. wala akong sasabihin sa'yo. Mukhang ganun nga. Lahat ito. Pwede ko bang tawagan ang nanay ko? Papayagan kang tumawag pero hindi pa ngayon. Pwede ko bang tawagan si nanay ngayon? Hindi pwede. Lasing ako kanina. Sinubukan kong sumakay ng eroplano. Bakit ako inaresto? Sinabi na namin sa'yo. Ano? Sinabi namin, inaresto ka namin dahil sa pananakit ng empleyado ng Delta. Nandito kami para arestuin ka dahil doon. Malamang idagdag niyo pa ang pagtutol sa aresto. Malamang ikaw ay... Hindi talaga yan sapat na dahilan. Sa totoo lang, sapat na dahilan yan. At nasa video pa kaya walang lusot.
Sandali, pasensya na. Ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Pagkatapos ng palitan ng salita, si Cody Sierra Marie Byrne ay nakaposas na at papunta na sa patrol car. Patuloy siyang nakikipagtalo at iginigiit na inaapi siya kahit paulit-ulit ipaliwanag ng mga pulis na inaaresto siya dahil sa pananakit. Ipinapakita lang ng bodycam ang pag-aresto. Hindi kung may legal na basihan ang mga pulis o kaseryosohan ng mga paratang. Yan ang gusto naming pag-usapan ngayon. Sige, gusto kong tawagin ang isang tao na may karanasan sa parehong panig ng mga kasong ganito. Nasa studio natin ngayon si Florina Altsheler, dating taga-usig sa Alaska at ngayoy abogadong tagapagtanggol sa mga kasong kriminal. Masaya akong makita ka. Salamat sa oras mo. Napanood mo na ang buong bodycam video dito. Ano ang pinaka napansin mo? Siguro, mula sa pananaw ng tao, pero pati na rin mula sa legal na pananaw. Sa totoo lang, mukhang medyo palaban at lasing siya, pero hindi naman ito ang pinakamalaking krimen sa panahon natin. Palaban siya, hindi tama ang inasal niya, kinasuhan siya ng mga misdemeanor, pero hindi ko nakikitang makukulong siya dahil dito. Siyempre, hindi natin alam ang criminal record or kasaysayan niya, pero kung wala siyang record, malamang probation lang ang ibibigay or bababaan ang kaso sa disorderly conduct at makakaalis na siya. Sa video, makikita mong paulit-ulit tinatanong ng babae ang mga pulis kung bakit siya inaaresto at ano ang nangyayari habang sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon. At sinusubukan nilang ipaliwanag sa kanya, pero parang mamaya natin pag-uusapan yan. May napansin ka bang kakaiba o mali sa pagtatanong, pag-aresto, or pag-detain sa kanya, or normal lang ba ang proseso? Karaniwan lang ito. Madalas gustong malaman ng mga tao kung bakit sila pinahinto, dinetain, or inaresto. Napaka-normal lang ng mga tanong na yan. Siyempre at kadalasan, hindi agad sinasabi ng mga pulis kung ano ang ikinakaso sa'yo, kung pananakit man yan o iba pa. Kadalasan, gusto ng mga pulis na pakalmahin muna ang tao, mag-relax, kontrolin ang sitwasyon, lagyan sila ng posas, alisin sila sa lugar, at saka na lang ipapaliwanag ang lahat. Marami ka na bang nakitang ganitong kaso? Yung madalas nating napag-uusapan sa sidebar tungkol sa mga taong inaalis sa eroplano o gate? Madalas sinisisi ang pagkalasing sa mga ganitong sitwasyon. May na-handle ka na bang ganitong kaso o nakakita na ng ganito? Kaya ang mga tao ay umaasta ring parang mga hayop kahit saan, at ang paliparan ay siguradong hindi ligtas sa ganitong klase ng ugali. Nakaka-stress bang sumakay ng eroplano dahil stressful ang panahon? Nakaka-stress sumakay ng eroplano. Madalas, maraming tao ang nagpapalipas oras sa paliparan habang naghihintay ng flight. Totoo yan. At umiinom pa sila. At umiinom pa sila ng higit sa nararapat. Oo, sige. Ganito kasi ayan, kaya mahalaga talaga ang nakasulat na tala dito. Dahil habang kinukunan ng bodycam ang kaguluhan ng lahat ng pag-aresto, inilalahad naman ng police report kung ano ang sinasabi ng mga pulis na nangyari bago pa man naka-on ang mga kamera. No, kaya ay ayon sa pulisya ng Salt Lake City, hindi sa terminal nagsimula ang kasong ito dahil sa pagtutol. Nagsimula ito sa Delta Flight at Jet Bridge kung saan iniulat ng isang empleyado ng Delta na siya ay pisikal at sexual na inabuso ayon sa pulis. Iisa-isahin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng pulisya na nangyari, hakbang-hakbang. Gagamitin natin mismo ang incident report. Kaya ayon sa pulisya ng Salt Lake City, nagsimula ang lahat ng ito sa Jet Bridge matapos tanggalin si Cody Sierra Marie Byrne mula sa Delta flight na iyon. Ngayon, isinulat ng mga pulis na habang sinusubukan ng isang empleyado ng Delta na pigilan siya sa pagtakbo papasok ng terminal, di umano'y hinawakan ni Byrne ang empleyado sa likod ng leeg at hinila ang kanyang buhok. Ayon sa ulat, hinawakan at pinisil ni Cody ang kanang dibdib ng empleyado gamit ang kaliwang kamay habang sinusubukang pihitin ito. Habang ginagawa ito, sabi ni Cody, kapag nakita kitang mag-isa blip, sigaw ng empleyado, wag mo akong hawakan. Ngayon, ayon sa aming pagkaunawa, inuri ng pulisya ang aligasyong ito bilang sexual battery na sa tingin namin ay isang Class A misdemeanor sa ilalim ng batas ng Utah. Sinabi nila, hindi naman ganun kaseryoso. Pero technically, sa gitna ng isang alitan, maaari ba itong ituring na sexual battery? Technical, maaari nga. Ang pangunahing issue ay walang naiulat na pinsala at ayon sa police report, sinabi ng empleyada na hindi siya nasaktan. And para mas lalong pahirapan ang prosecution, hindi sila kumuha ng kahit anong larawan ng lugar. Ipapaliwanag ko, kaya sabi nila, hindi naman nasaktan ang biktima
Dahil sa lugar ng insidente, walang nakuhang litrato at walang kitang kapansin-pansing sugat. Problema ba yon para sa isang piskal? Problema yon dahil para magtagumpay silang magsampa ng mas mabigat na kaso ng pananakit, kailangan may sugat o pinsala. At kung walang sugat, isang mahalagang elemento ang mawawala. Hindi lang siya ang may kwento, di ba? May isa pang empleyado ng Delta ang nagsabi sa pulisya na nakita raw niyang hinawakan ni Bern ang dibdib ng biktima at tinulak ito doon. Kung may kumpirmasyon ka, Kung ganon, natutugma mo na ang mga elemento sa ilalim ng Utah Sexual Assault Law. Pero pagdating sa pananakit, para maging mas mataas ang antas nito bilang felony or iba pa, wala sila noon dahil walang pinsala. kadalasan ang mga kaso ng sexual na pananakit ay hindi nangyayari sa gitna ng alitan, kundi sa mga sitwasyong masama ang intensyon. Hindi ko sinasabing di ito seryoso, pero kung nangyari habang may alitan o pisikal na komprontasyon, mahalaga ba ang intensyon gaya ng kung saan o ano ang gusto niyang gawin? Mahalaga ba kung magulo ang pangyayari? Ipinapalagay na ang intention ay mula mismo sa ginawa. Para sa layunin ng sexual battery, kailangan lang ay may physical na contact. At basta't mapapatunayan nila na may physical na contact, ipinapalagay na sinadya ang physical na contact na iyon. Hindi kailangang may intention para maging sexual ito, nagiging sexual ito dahil sa uri ng bahagi ng katawan. Ngayon, paulit-ulit na itinuturo ng pulisya ang pagkalasing bilang pangunahing issue dito. At sa ulat, isinulat ng mga opisyal na nang matagpuan nila si Cody Sierra Mari Bayern sa terminal, malabo ang kanyang pananalita at maluwag ang mga tampok ng kanyang muka at tila parang uminom siya. Pagkatapos siyang madala sa kustodya, napansin ng isang opisyal na amoy ko ang amoy ng alak na nagmumula sa kanya. Hindi siya nakasunod sa mga tagubilin at nahirapan siyang makipag-usap ng malinaw. Ngayon, may isang bagay mula sa sinabi umano ng akusado rito, si Bayern, alam mo, uminom daw siya. Gaano nga ba kahalaga ayon sa batas ang obserbasyon ng mga opisyal? Tinuturuan ba silang makita ito? Kausapin mo ako tungkol dyan. Kadalasan sinasanay ang mga opisyal para matukoy ang mga palatandaan ng pagkalasing. May karagdagang pagsasanay para sa mga opisyal na humihinto ng mga sasakyan sa kalsada, malinaw naman. Hindi ko alam kung ang mga opisyal na ito ay may ganoong karagdagang pagsasanay. Pero kahit sinong normal na tao ay kayang makilala ang amoy ng alak sa hininga ng isang tao at kayang makita kung ang isang tao ay hindi na malinaw magsalita o mag-isip. Mahalaga ring nakadokumento ito sa body camera kaya hindi lang sa salaysay ng opisyal naka-base, kundi makikita rin natin kapag pinanood ang body camera. Mukhang wala rin siya sa tamang katinuan. At paalalahanan mo kami ulit kung ano sa tingin mo ang mangyayari sa ganitong klase ng kaso. So, sa tingin ko, hindi naman mabigat ang mga kasong ito. At kung ipagpapalagay natin, syempre, na wala siyang criminal record, sa tingin ko ay bibigyan siya ng plea deal na maaring katulad ng isang German in contemplation of dismissal or baka disorderly conduct, isang bagay na walang katumbas na pagkakakulong. Kung mahaba ang kasaysayan niya ng mga kaso, iba na yon. Pwede ba siyang pagbawalan sumakay ng eroplano, lalo na sa Delta Airlines? Paano ito gumagana? Well, hindi iyon isang uri ng kriminal na parusa. Ang Delta at ibang airline carrier ay pribado at pwedeng tumanggi sa kahit sinong pasahero. Tama ba? Hindi nila kailangang magbenta ng serbisyo sa ayaw nilang pagbentahan. Hindi ako magugulat kung magpataw sila ng habambuhay na pagbabawal sa kanya at nasa karapatan nila na gawin iyon. Pinag-usapan natin ang posibleng kulang na ebidensya ng pinsala at kung ikaw ang depensa at sinabi niyang gusto kong ipaglaban ito hanggang dulo. May nakita ka bang ebidensya mula sa bodycam o sa kaso na pwedeng gamitin ng depensa? Well, ang isang bagay ay hindi natin alam kung saan nakatira ang mga empleyado ng airline na ito. May mga airline employee na minsang naglalakbay at hindi laging nakabase sa parehong lungsod ng kanilang trabaho sa araw na yon. At maaring mahirapan ang prosecution na makuha ang mga saksi na ito at madala sila sa Salt Lake City kung saan nagmula ang mga kasong ito para sa paglilitis, mga pagdinig, at para umusad ang kasong ito. And kapag hindi available ang isang saksi na mamatay ang kaso. Kaya ang pinakamahalagang bahagi dito ay ang pagkakaroon ng mga saksi na available. At marahil ang isang epektibong estratehiya para sa depensa ay ang pahabain ito at magpaliban hanggang sa magbago ng isip ang mga saksi, magdesisyong hindi makipagtulungan o kaya'y wala na sa lugar at hindi na interesado pang bumalik. Sa totoo lang, naging taga-usig ka sa Alaska, di ba? Tama. Sinubukan niyang sumakay ng eroplano malapit sa terminal ng Alaska Airlines. Nahanap mo bang interesante yon? Parang kahit na aresto at nakakulong na siya,
sinusubukan pa rin niyang mag-book ng bagong flight. Well, sinusubukan niyang pumunta sa Portland. Oo. Hindi na siya pinapalipad ng Delta. May mission siya na makabalik sa Portland. Hindi ko iniisip na tumatakas siya. Sa tingin ko, gusto lang niyang makarating sa Portland. Salamat sa oras mo, Florina. Ang saya na nandito ka sa studio. Lagi kitang gustong makasama dito. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sige mga kaibigan, yan lang muna ang meron kami para sa inyo dito sa Sidebar. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Paki-subscribe sa YouTube, Apple Podcast, Spotify o saan mang podcast platform. I-follow nyo rin ako sa X o Instagram. Ako si Jesse Weber. Hanggang sa muli.